Magandang hapon, mga giliw ng mga kapatid. Pagpalang araw ng Lunes sa inyong lahat. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Nawa ay nasa mabuting kalagayan ng bawat isa. Atin pong binabati ang bawat mga kapatid sa malayong lugar. Amen. Sina Sister Babylin Gambito Asinas, sina Sister Mary Ann Rigor, Brother Melvin Rigor, Brother Rudy Cornelia, maging ang ating kapatid na nasa Germany, sina Brother Raymond at Sister Beverlyn. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Atin din binabati ang ating mga kamanggagawa, Brother Lawrence at sina Pastor Mark. Magandang hapon po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos. Mamaya po muli tayong babati upang makapagpasimula na po tayo sa ating pag-aaralan sa hapong ito. Nais ko pong ating tunghayan ang sinabi ng mahal na propeta tungkol sa paglaganap ng perversion. Nais kong basahin mula sa banal na aklat ang Romans chapter 1 verse 21 to 27. Amen. Magbati din sa iyo, kapatid, Brother Ray Asierto. Palain ka ng ating Panginoon. Amen. Salamat sa iyong pagsubaybay, Brother Ray. Dito po sa Romans 1:21, ito yung nangyari ngayon na perversion. Nangyari na sa panahon ni Pablo, ni Apostol Pablo, nangyayari sa panahon natin, maging sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po dito sa Romans 1:21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasasalamatan. Kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid. At ang mangmang nilang puso ay pinagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang tulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalabanan sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae, ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa
na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Pagpalain po ng ating Panginoon ang kaniyang mga salita. Kagaya po ng aking nabanggit, sa hapong ito ay ating pag-uusapan ang tungkol sa nangyayaring perversion. Ang perversion po ay ganito ang pinapaliwanag sa atin kung ano ang salitang perversion. The alternation of something from its original course, meaning or state, to a distortion or corruption of what was first intended. Sexual behavior or desire that is considered abnormal or unacceptable. Malinaw na ang ibig sabihin ng perversion, ito ay ginamit na parang kahalili ng mula sa orihinal at sa orihinal na kalagayan ay pinalitan ng isang bagay na hindi naman totoo o hindi katotohanan. Ibig sabihin sa maikling pangungusap, ito po yung sa Tagalog ay kabuktutan o kalikuan. Yun po yung malinaw na ibig sabihin ng perversion. Yung katotohanan, ito ay naging kasinungalingan, subalit bibigyan lamang ng isang kahulugan para lumitaw na ito yung katotohanan. Yan, katulad po ng ating nabasa dito na kahit na kilala daw ng tao ang Diyos, ay hindi nila niluluwalhati ang Diyos. They glorified Him not as God. Kilala nila ang Diyos pero hindi nila niluluwalhati bilang Diyos, na pinapasalamatan nila bilang Diyos. Bagkus ang tunay na Diyos ay pinalitan nila ng mga Diyos-Diyosan. Yung pong imbis na sambahin yung original na Diyos, nagkaroon sila ng alternate na kikilalanin bilang Diyos pero hindi na yon ang talagang totoong Diyos. Kaya ito po yung pinag-uusapan nating perversion sa hapong ito. Ngayon, sino ba ang sisingilin ng Diyos pagdating ng araw dahil sa mga nangyayaring perversion sa kapanahonang ito? Okay, nais ko pong ating tingnan sa banal na aklat ang ganito. Sa Acts chapter 20 verse 30, sabi po ni Apostol Pablo, "At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga baluktot at masasamang bagay." Okay, ang perversion po hindi manggagaling sa sinumang sekta o denomination, kundi sabi po ni Apostol Pablo, "Also of your own selves shall men arise, speaking perverse
things to draw away disciples after them. Kaya, ang perversion magmumula mismo sa loob ng mga nagsasabing sila ay mananampalataya. At mapapaniwala nila ang tao upang sila ay magdala ng mga alagad sa likuran nila. Okay. Balikan natin mga kapatid, nung wala pa ang tao dito sa ibabaw ng lupa. Doon pa lang sa kalangitan, nagsimula na ang perversion. Nagawa ni Lucifer na akayin, paniwalain ang kasamahan niyang mga anghel na lumaban sa Diyos. Yan po ninyo mga minamahal na kapatid, no? Langit, doon na sa langit. Nagawa pa ni Lucifer na mangumbinsi ng kapwa niya mga anghel para magrebelde sa dakilang Panginoon. Samantalang wala na po tayong makikitang kamalian sa Diyos. Napakasakdal, napaka-perpekto ng ating Panginoon. Ngunit sa pangungusap ni Lucifer, nakakumbinsi pa siya ng mga kasamahan niyang mga anghel. Kaya, inihulog sila sa lupa. Napakalinaw po nito na ang panahong ito, ang henerasyon na ito na ating kinabubuhayan, ay isang perverse generation. Baluktot na henerasyon. Gaya ng sinasabi sa Lucas 9:41, at sumagot si Jesus at nagsabi, "O lahing walang pananampalataya at taksil." Sa English, and Jesus answering said, "O faithless and perverse generation, how long shall I be with you and suffer you?" So, tinawag niya itong perverse generation, mga minamahal na kapatid. Kaya, hindi katakataka sa mga sulat ni Apostol Pablo, sabi niya, pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. Alam po ninyo, ang perversion, isa ito sa mga sign na tayo po ay nasa dulo na at pagwawakas ng kapanahunan. Basahin ko po ang sinabi ng mahal na propeta. Yan. Okay. Sabi niya rito, praise God. Sabi niya, okay. Sabi niya, when Lot chose to go down in the well places, yan na. Oh, he could build bigger churches. Nung si Lot ay namili ng isang lugar na napakaganda, pwede siyang magtayo ng malalaking iglesia. The modern idea of it, he was in well-watered place, a big church, and his wife had become the head of the ladies' sewing circle perhaps, and Lot was the mayor of the city. Oh, he had things easy, everything. What did he lose? He got down there till the world got in such chaos, until men absolutely failed to have natural use of their body and become perverted.
Sa panahon daw po ni Lot sa Sodoma, sabi ng mahal na propeta rito, marami siyang mga bagay na nakuha na napakadali. Naging mayor siya sa syudad. Kaya mga kapatid, yun ang nakapagtataka ngayon, no? May mga Lot sa ating panahon na nagki-claim na sila ay servants of God, at the same time gusto nilang maging leader sa isang city, sa isang syudad. Gusto nilang pumasok sa politika. At ganun nga ang nangyari kay Lot, mga minamahal na kapatid. Hanggang sa kanyang pananahan sa dakong ito, ang mga kalalakihan nawala na sa kanilang natural na kalagayan sa Sodoma. At sabi po ng propeta, the perversion was to be a sign of the end. Ito daw po ang pinaka-sign na tayo nasa dulo na ng kapanahunan. Kapag merong perversion o kabaluktutan, sabi niya, and today the perversion in homosexual is on the increase. Ang perversion daw po ng homosexual na mga bakla at mga tumboy ay lumalago. That even 40% of our national government is possessed with perversion. Ganun po kalala ang perversion. Lalong-lalo na pagdating sa homosexual. Katulad ng ating binasa kanina, mga kapatid, sa Romans chapter 1, ng mga kalalakihan, pinalitan na nila ang kanilang mga katangian. Mga kalalakihan na matipuno, nagpahaba ng buhok, nagsuot ng damit ng mga pangbabae, at mga kababaihan naman, kanilang ginupit ang kanilang mga buhok at nag-anyo sila at umakto na isang bilang lalaki. Yun po yung perversion na nangyayari, na sinasabi ng mahal na propeta na ito ang palatandaan at ito ay lalong lumalala at nag-i-increase. Maging sa mga national government, na-possess ang mga tao, ang mga nanunungkulan, mga minamahal na kapatid. Kaya, kinakailangan natin mag-ingat. Dahil ang perversion ay nagsisimula ito sa mga iglesia, sa mga simbahan. Sabi dito ng mahal na propeta, everything that Satan has here on earth, it's something that he's perverted from God. God creates and Satan makes an imitation to it. Si Satan, hindi siya pwedeng makapaglikha. Ang Diyos ang lumikha ng lalaki. Pero anong ginawa ni Satan? Pinervert niya ang lalaki. Binigyan niya ng isang desire na maging babae, yung pusong babae, pero hindi naman talaga siya babae. At yung mga kababaihan naman, pinervert ni Satan yung mga puso at isip ng kababaihan para sila ay paniwalain na sila ay katulad din ng isang lalaki. There's churches today on earth, great churches, that's controlled by the devil. Meron daw pong mga simbahan sa ating panahon, mga kilalang simbahan na kontrolado sila ng dyablo. Ngayon, saan nagmula? It's a perversion
from the true church of God. Ito ay perversion mula sa totoong simbahan. Yung tunay na simbahan, kinopya ni Satan, at yung pagkakakopya niya mula doon sa totoong simbahan, inalaw niya yung mga bagay na mali na hindi naman talaga ayon ang umiiral sa tunay na simbahan. So I hope na nakikita po natin ngayon kung anong ginagawang perversion ng dyablo. Mula sa tunay na church sa panahon ng Pentecostes, oo, ang Diyos gusto niyang sinasamba siya, gusto niyang inaawitan siya. Ngunit ang mga simbahan ngayon, pinervert nila ang tamang pagsamba na para sa Diyos. Kinopya nila yung simbahan na yan, ngunit iba na ang pagkakakopya. Ganito ang sabi ng mahal na propeta. Sabi niya, okay, siguro nais kong ilagay ito sa ating mga screen para masundan po ninyo, mga minamahal na kapatid, yung okay, yung quotes na to, dahil napakahalaga po nito, mga kapatid, no, na quotation. Yan, ipopost natin yan dyan at basahin natin at sundan ninyo. Nandiyan po sa ating screen kung paano ginaya ni Satan ang tunay na iglesia, ngunit kanyang pinervert ang tamang pagsamba. Okay. Yan po. So sabi po dyan, I believe tonight's paper where there was some artist coming in one of the cities here pretty soon to start an art gallery. I love art. God is in art. The right kind of art. Ayun. Ang Diyos, gusto niya yung art, pero yung tamang uri ng art. God is in music. Ang Diyos ay nasa mga music. The right kind of music. Yan. God is in dancing. Kaya meron din dancing in the spirit. Sa Biblia, nung nagtagumpay, nakatawid ang mga Israelites sa Red Sea, sila po ay nagpuri sa Diyos at sila po ay nasa sa espiritu ng pagsayaw. Pero right kind of dancing. Sabi diyan sa ating screen. God is in shouting. The right kind of shouting. Sin is perversion. It's taking the right thing and made it wrong. Yon. Ang problema, ang ginawa ng mga churches, yung tamang uri ng pagsigaw, yung tamang uri ng pagkanta, yung tamang uri ng pagsayaw, yung tamang uri ng pagsamba, ito ay pinervert. Ito ay iniba. Kaya sabi ng mahal na propeta, now like a certain church was on. Somebody called me here not long ago, a great church, and it was on television. A fellow called me, said, "Come here, preacher. Come down here a minute. I want you to see a television program." Tinawag si Brother Branham na, ito, gusto ko makita mo yung isang television program. Siguro ito yung pagsamba. And there was one of our great denominations in the church had some of these things covered over. This wasn't a Catholic church. Hindi daw ito yung tiningnan at pinanood ni Brother Branham na sumasamba, hindi ito Catholic. This was a Protestant. Ibig sabihin, ito ay isang so-called
Christian born again. Yung kanyang tiningnan, pinanood. At sabi dito ng mahal na propeta, covered over the things and was practicing this rock and roll. Tingnan nyo mga minamahal na kapatid, ano? Sa loob ng church, mayroong pagsamba, mayroong pagsigaw, mayroong pagsayaw, pero yung uri ng kanilang practice ay rock and roll. And they said, that long has the church forsaken, overlooked in the beautiful art of rock and roll. If that ain't a perverted spirit, I don't know what it is. Rock and roll is of the devil. Brothers and sisters, ingatan natin yung mga sinasamahan nating fellowship. Baka yung pagsamba nila ay isang uri na ng pagsamba na rock and roll na ang kanilang ginagawa. Sabi ng prophet, I don't care how many religious songs people can sing. Rock and roll and boogie-woogie and that kind of stuff come out of the jungles of Africa. That's exactly right. It's the devil. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, ito ang hindi namamalayan ng mga churches sa ating panahon. Ang kanilang pagsamba ay wala na sa kaayusan. Ang akala po nila ay nalulugod nila ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanilang paghiyaw, pagsayaw, paglundag. Sabi ng prophet, ulitin ko, ito po ay isang uri ng perversion ng pagsamba. Okay. Kaya, pansinin natin, isa pang quotation. Bakit ginunaw ng Diyos ang sanglibutan sa panahon ni Noah? Ang sagot, dahil din po sa perversion. Anong perversion ang naganap sa panahon po ni Noah? Ganito po ang sinasabi ng mahal na propeta. No wonder it will make a person blush. No wonder. What does it do to God? When the Bible said, in the beginning, it grieved Him that He made man. Nung nakita ng Diyos sa panahon ni Noah ang mga tao na puno ng perversion, napighati ang kaniyang puso, ang kaniyang kalooban. It grieved the heart of God when He looked upon them in the days before antediluvian destruction, that He ever made a man. What happened? Ano daw po ang nangyari sa panahon noon? The sons of God saw the daughters of men was fair. It was a perversion. Yung mga believer, mga anak ng Diyos sa panahon ni Noah, sila po ay nagnasa, nagkagusto sa mga anak ng tao, sa mga hindi mananampalataya. At sabi ng prophet dito, it was a perversion. Kaya kung ikaw ay mananampalataya, na young people, wala ka pang pamilya, at ikaw ay nagkakagusto sa hindi mananampalataya, isang uri yan ng perversion. Yan po ay kalikuan, kabuktutan, na gusto kang paniwalain ng kaaway, na pwede kang magmahal kahit hindi mo ka pananampalataya. Kaya sabi dito, it was a sex mix-up. It was the thing that drove the children of God from the Garden of Eden. Iyon ang dahilan kung bakit pinaalis ng Diyos ang kanyang anak sa Harden ng Eden. It was the thing that God drove God's judgment. Kaya ang Diyos ay napuwersa na hukuman niya ang lupa para magkaroon ng kapayapaan sa lupa. It was the thing that caused them destroyed. It was the same
mixing up between women and men that caused Sodom and Gomorrah to sink in the bottom of the Dead Sea. Ganon katindi ang galit ng Diyos sa perversion. Lumubog ang Sodom at Gomorrah sa ilalim ng Dead Sea. Yun ang dahilan bakit napahamak ang mga tao. Dahil nga po ang mga mananampalataya nagsisipag-asawa sa mga hindi mananampalataya. Huwag natin biruin ang salita ng Diyos. Mga kapatid, kung ikaw ay isang sinsirong mananampalataya din ang iyong hanapin. Mananampalataya din ang iyong ipanalangin sa Diyos na makasama mo habang buhay. Kaya, anong nangyayari sa ating iglesia, mga minamahal na kapatid? Punong-puno ng perversion na hindi nila namamalayan. Sa loob mismo ito ng simbahan, na yung mga bagay na nakikita natin, hahayaan ng dyablo na sila ay magsuot ng mga kasuotang mga pambabae. Ngunit yung kanilang suot, hindi nila alam, perversion. Magsusuot ng palda, pero paldang napakaiksi. Ang tawag dyan ay mga mini skirt. Ang skirt na yan ay isang perverted na sinusuot ng sanglibutan at gusto ng dyablo na kahit ang mga mananampalataya ay magsuot ng mga miniskirt at magsuot ng mga hapit na mga kasuotan ng mga kababaihan na nakikita ang figure ng kanilang mga katawan. At nadaya ang mga simbahan sa ganitong uri ng turo ng mga mangangaral dahil hinayaan ng mga mangangaral na magsuot sila ng ganitong mga perverted dress skirt. Kaya sa loob din ng simbahan ng mga kababaihan na pervert ang kanilang mga buhok. Yung dating simpleng buhok na nakaayos sa kanila, pinaganda ng dyablo, nilagyan ng kulay, nag-trim, nilagyan ng shape. At yun po ay perversion na nagaganap. Ibig sabihin, sabi ng mahal na propeta sa ating nabasa kanina, tayo ay nasa dulo na ng pagwawakas ng sanglibutan. Because perversion was to be the sign of the end. Ibig sabihin, malapit na tayong umalis sa mundong ito. Hindi na kaya ng Diyos tiisin ang perversion na nangyayari sa mundong ito gaya ng nangyari sa panahon ni Noah. At sana kapatid, hindi ka kabilang sa mga perverted children, perverted sons of God, kundi kabilang ka sa mga tunay na mga anak ng Diyos na naghihintay at ginagampanan ang iyong tungkulin sa iyong local church. Tapat ka sa iyong pagsamba sa araw ng Miyerkules. Tapat ka sa pagsamba sa araw ng Linggo. Tapat ka sa pagbibigay ng kaloob at sumusuporta sa mga gawain sa iyong local church. Yun ang hinahanap ng Diyos ng mga genuine sons and daughters of God. Yung tapat ka sa iyong puso, wala kang tinatago sa iyong pastor, sa iyong kapatid na sama ng loob. Pwedeng ikaw ay maayos manamit, pero yung kalooban mo naman, baka may mga lihim kang damdam. Kailangan i-release natin yon dahil isa yan sa pwedeng i-pervert ng kaaway. Hindi lamang ang panlabas, kundi yung pangloob, isip at puso, kayang i-pervert ng kaaway sa pamamagitan ng mga jealousy, malice, hatred. Lahat yon, mga kapatid. Ano ang tunay na damdamin ng isang tao? Hindi hatred, kundi love. Amen. Ano ang tunay na
na kalagayan natin, dapat nagagalak, hindi nalulungkot. Peace, joy, and love. Yan po ang dapat na nasa atin bilang mga genuine sons and daughters of God. Kaya sana po sa hapong ito, tayo ay dumating na sa oras ng ating pagtatapos. Ay sa konting sharing na ito ay meron tayong natutunan, mga minamahal na kapatid. Pagpalain po kayong lahat. Maraming salamat sa inyong pagtitiis. God bless you all. Sister Reka, pagpalain kayo ng Panginoon diyan sa Las Navas o saan man kayo nandoon, sa Del Pilar. Brother Mio, Brother Jake, God bless you Brother Jake diyan sa Las Navas. Ganon din kay Sister Jerlis May at si Brother Jezreel, Sister Esther, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Jeneline, Sister Sheila, at ang aking kamanggagawa Pastor Mike, pagpalain kayo ng Panginoon sa Lawag Church. At Sister Mer, Sister Kate, and Brother Louie J. At ang aking kamanggagawa, Pastor Robert, at sina Brother Mark, at Sister Susan. Nagpalain ka, Sister Susan. Salamat sa iyong panonood. At sa iba pang mga kapatid na Sister Wilma, pagpalain ka ng Panginoon kapatid, Sister Wilma. Brother Jojo, amen. At sa mga hindi man natin na banggit, Sister Colleen, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Len May, God bless you. Sister Jerlis May, Brother Mads, amen. Purihin ang Panginoon. At Sister Marilu Lakdaw, pagpalain kayo ng Diyos. At sana magkita-kita tayo sa darating na annual joint fellowship. At dalangin namin ng Diyos ang mag-provide sa inyong mga pangangailangan. Tayo po ay magsara sa isang panalangin. Salamat po Ama sa iyong pangunguna sa aming pag-aaral sa iyong salita. Nawa ay aming maipamuhay ito at magampanan ang sang-ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo bawat kapatid na nood sa kanilang pangangailangan sa araw-araw. We give you all the praises, the glory, and honor in Jesus Christ's name. Amen. 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 Brother Roger Lakdaw and Brother Raymond, pagpalain ka ng Panginoon kapatid. Sa lahat pa po ng mga makakapanood ng replay na ito.